Magandang araw sa inyong lahat. Ini si Gui. This is Gui, a P-pop fan since 2017. And, you know it, ang Magiliw! Today is another very special day because we have, as you can see, another reaction in store with a new camera. That's why I'm using my phone as a mic now because I'm not using it to record anymore because it's my mic now because I have a camera now. Umaasenso tayo mga pare. Today is a very special day. Nagbabalik na naman ang aking alamat altar sa likod ko na puno ng mga alamat things. And I even changed my photo card. Usually kasi si Tomas lang yun nandito. Pero binago ko, ginawa kong buong alamat na yun nandito sa likod ng phone ko. It's very special because they have a new music video today! I'm so hyped for this na finally we're getting even more new songs, a new album from them. Sobrang I'm so hyped. I literally cannot put it into words kasi sobrang nakaka-excite siya na finally magkakaroon na naman tayo ng bagong kanta from Alamat because their newest album, Isa Puso, is out. And the music video for one of the songs, the title track of the album, Dagundong. So for this video, uunahin muna natin yung music video ng Dagundong. So that will be the first time that I'll be listening to the song and also watching the music video. And for the rest of the album, I will be reacting to them in a separate video. So gusto ko ipaghiwalay muna para syempre dito nakatuon muna yung attention ko sa music video at sa kanta na Dagundong, which is their title track. So it has to be, kailangan meron tayong onting favoritism for it because it's the title track. I don't know what to expect. I've heard like the teasers of this from the sampler and the audio teasers that they posted, but I have so many theories that I've posted on Twitter and online, but I know that whatever it's going to be, really, it's gonna be amazing because it's Alamat and we know that that's their forte. They can never be less than great. Let's react to the Dagundong music video. Let's go. I'm so excited. Let's react in 3, 2, 1. Ooh! Hindi ba nila yung credits? I love that. Isa puso ang pagkamandirigma. Isa puso alamat. Handa. Ilabas sa mga kalasag. Huwag ka karagarag. Oh my God. Pumalag. Di mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balangay na daladala, mga salot. Mga katawan na katapal ng bakal. Wala tayong labang kukawal sa kawal. Pero pa sa Oh my God, Arnis. palibutan. Ewan ko na lang kung hindi sila kilabutan. Patalas yung mga panatalaraw. Sumigaw wag kalupay gumalaw. Mga mapupsyaw. Rapper Tomas? Kanilang balutin ng palaso. Kanilang baluti ng palaso. Maghintay ka lang ng mga gimbal. Susunod ka o kayo nakapagulong. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugo. Puso man dirigma, Oh my God! Oh my God. Okay, alas, go. Kami yung panalo pero bakit parang kulang? Para ba sila yung naghintay at namuhunan? Teka sandali, mga gawi ko yung nabura. Ako nang magpapalakad, ako yung nakatira. Oh! Para ditang bimbo, bagato sa para sa layong tamyento. Teka nga, sino ka nag- Yung lyrics! Mga pangalan namin tinala sa papel. Kaya kung makibahagi, huwag ka nang pumapel. Punitin ang seto lang gawa sa papel. Oh! Ang angas si Tomas! Shucks! Oh my God! Ang music video na to. Grabe. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapagong. Puso man dirigma, di Kami mga buhay na wala sa paggapi. Mga bayan hindi mailibing mga labi. Pero may dalawang nobel ang nakapuko na miti. Oh! Dalawang novela. Sa wakas ay naiwawagay-way na rin at nagong bituin at Tatlong bituin isang araw. Pero di natin namamalayan. The references. Magpalit ka mayaman na nako. Ngayon di mo ba nakikita yung mga naslaot? Bago ba po dala-dala yung mga salo? Ulatong umanay, masulongkat. Maghintay ka lang ng mga gimbal. Ay, tatagong. Oh my God! Oh! Nagsusumigaw kahit napabulo. Dahil puso man dirigma.
kalma, di papakutsa, di papapubong. Puso man lirik ba, di papadikta, at gadagun. Alam niyo, lagi ko itong sinasabi sa lahat ng Alamat music videos, pero ang daming nangyari. Okay, I definitely need to rewatch this again in the same video kasi parang binugbog ako sa sobrang daming references na nakita ko. Like, historically, sa Pilipinas, sa lyrics, sa pinapakita sa music video, ang ganda ng simbolismo na pinakita nila, yung imagery, napakagaling, pinag-isipan talaga. I think it's such a great thing na nakuha sila ng Yumi Us or kinuha nila yung Yumi Us to produce this one kasi kitang-kita ko yung kung paano mag-produce yung Yumi Us but injected with that Alamat flavor, and it's really unique to see, and it's really very special and unlike any other thing I've seen. Like, ngayon lang ako nakakita ng gantong output from Yumi Us and from Alamat, and like the quality of the visual effects, pati yung talagang pinapakita talaga nila lahat ng bawat simbolismo na nire-reflect sa lyrics, tas nakikita rin siya visually dun sa video. Ang galing ng pagkaka-edit niya, ang galing ng pagkakakulma nung buong video, ang galing. And the song! Oh my God! Like, yung part na may lyric ng Espanyol, tapos may sinabi sila na punitan ng mga sedula. So, talagang nire-reference nila yung time ng mga Espanyol na kinolonize tayo ng mga dayuhan, ng mga taga-Espanya that time, at kung paano nanaig pa rin ang kalayaan ng mga Pilipino despite whatever happened in our past. And it feels so great to see that in a song, you know? Like, it's not every day that you will hear a song, a pop song from a boy group that is about, you know, the history of a colonized country and like highlighting all the ugly and beautiful parts of it. Because, you know, the way we got our independence as a nation, it wasn't pretty. It was really, really complicated. And to see that reflected in this as a song, sonically and visually in the video, it's really something to behold. I need to rewatch that again. Okay, let's watch it again. But I will try to pause na. Kasi parang ang dami kong na-miss dahil ang dami nangyayari sa likod ko that time. Like, guys, nahulog si RG. Wait lang, ayusin natin siya. Okay na. We'll rewatch the video and magpo-pause in between para lang ma-absorb ko talaga yung bawat liriko at bawat scene, bawat image dito sa music video na to. Ang ganda ng kanta, na iiyak ako. Okay, rewatching The Gundong in 3, 2, 1. Alam nyo, ang galing na binago talaga nila yung sa credits. Kasi medyo na-call out sila na yung baybayin mali kasi. Kaya I really applaud them for recognizing that mistake. Oh my God, the camera work in this. Okay, pause. So, yung first few lyrics, parang dinedescribe nila yung pagdating ng mga dayuhan sa Pilipinas, 'di ba? Na parang dumating sila, ang dami nilang weapons, tapos ang dami nilang armor, tapos yung mga Pilipino, ano ba yung panglaban nila? Tanging lang nila, 'di ba? Lakas at abilidad at yung mga weapons na gawa sa kahoy, ganyan, yung mga itak, ganun. Kaya parang ang ganda nung pagsa-set up nila dun sa song na para talagang they're telling a story. I guess that's the beautiful thing about it because Alamat is all about telling stories, you know, the history of the country. So doing it in this way na talagang
Hindi siya nagpapatumpik-tumpik pa, kumbaga. Talagang nilalayout niya na from the start kung ano yung nangyayari. Like, detailing it as if you're really there and you're in that battle fighting against the colonizers. That's amazing. Okay. Kawal, pero pag sama-sama natin palibutan, ewan ko na lang kung hindi sila kilabutan. Patalas yung mga panataraw, sumigaw ka na Wala raw. malaw. Mga mapupusya o mag-iinaso. Oh, mag-iinaso. Ang ganda ng lyric na yon. Salungkad. Memorize ko na agad to. Gimbal. Padugunta. Ang ganda ng sound nito, shucks. Papaugong. So, sumigaw kahit pabulong. That part, alam nyo, hindi ako palaging biased sa mga alamat reactions ko kasi I love all of them equally. But for some reason, this music video, it's Molas era. Mo and Alas. They are stealing the spotlight. Every time I see them on the scene, on the camera, oh my God, it's just, oh my God, tapos binibigay pa sa kanila yung pinakamalulupit na linya. Ang galing. Oh my God. Mo and Alas, grabe. Grabe na kayo. Sumasobra na kayo. Yung scene na yon, yung nilipat yung ulo, iniisip ko kung ano yung simbolismo nun. Ano yung pinapahiwatig nun. Siguro, kung gaano kadugo yung labanan that time, and maybe like, dahil nga nagpalit ng ulo, yung pagpapalipat-lipat ng mga namumuno sa, sa bansa natin, yung ulo, yung pinuno, di ba? Iba-iba. Napunta sa mga Espanyol, napunta sa mga Hapones, napunta sa mga Amerikano, hanggang sa nakalaya na tayo, nakalaya. Or baka ino-overthink ko lang to. But I do like overthinking about it. So, mahilig ako mag-inject ng sarili kong interpretation tuwing nanonood ako ng mga music videos, lalo na kung galing sa alamat. So, I like doing this. Okay, let's resume. Panalo pero bakit parang kulang? Para ba sila yung naghitayat ng muhunan? Teka sandali, mga gawi ko yung nabura. Ako nang Mga gawi ko yung nagbura. Okay, pause. Ayun tamyan. Sa part na to ng kanta, di ba yung unang kanta is bini-breakdown nila, dinidescribe nila kung paano dumating yung mga dayuhan at paano nila pinaslang at paano sila nakipaglaban sa mga Pilipino pagdating nila dito sa Pilipinas. And dito naman sa second verse ng kanta, pinapakita naman na yung nagwagi nga yung mga Pilipino nung labanan na yon sa Battle of Mactan dahil napatay si Magellan, napatay ni Lapu-Lapu. Pero kahit nagwagi sila sa labanan na yon, parang hindi siya nakakatuwa. Kumbaga, nanalo nga tayo, nagwagi nga sila. Pero nabura pa rin kasi yung kasaysayan natin. Nabura pa rin yung napaka-importanteng bahagi ng kultura at tradisyon natin. Kahit tayo yung nakatira dito, kahit sila yung mga ninuno natin at sila yung nauna dito, nawala lahat pagdating ng mga dayuhan, ng mga colonizers. Kaya, ang ganda ng pagkakasabi nila dun sa lyrics. Hindi ko maalala, wait lang. Meron bang kopya ng lyrics sa online ngayon? So, yung verse 2, sila yung napugutan, sila yung naghalo ng balat sa tilnalupan. Kami yung panalo, pero bakit parang kulang? Para bang sila yung naghikayat at namuhunan? Teka, sandali, mga gawi ko yung nabura ako ng magpapalakad. Diba? So, parang pinapakita nga talaga kung paano nagwagi nga yung mga Pilipino sa labanan, sa mga revolusyon, pero hindi pa rin maaalis yun yung the sorrow of having your history and your culture erased. So, it doesn't really fade no matter what because it still happened. No matter how many wars you win, no matter how many battles you win, it still happens. Your history is still erased and because of colonialism, and it's very sad, it's very tragic, it's miserable, and I like that it's being reflected here na walang sugarcoating. Kasi ganito naman talaga yung feeling niya eh. 'Di ba? Na parang tayo nga yung panalo, pero bakit kulang pa rin? Bakit hindi siya masaya sa pakiramdam?
Kasi hindi siya masaya. Kung walang labanan nangyari, edi masaya tayo. Kung hindi naagaw, hindi nabura, at hindi nasunog ang mga kasaysayan natin, ang mga tradisyon natin, 'di ba? Mapapaisip ka na lang ano kaya yung mangyayari kung ganun, 'di ba? So, it's really interesting. Okay. Let's continue. Punitin ng sedula, sila Bonifacio, KKK. Ang ganda ng verse na to, favorite ko to. Dadagun, 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 dong. Parang nagtatawag sila ng battle. Papagaling. Tugong? Tugong? Okay. Pause bago tayo mag-move on dito sa napakagandang scene. Gustong-gusto ko yung dito, yung beat. And ang ganda nung pinapakita nila na si Taneo ba yun? Yung mata niya lang yung umiilaw. Ang ganda. Like, it's so creepy but also like, slay. They slayed in that part. Like, and I love na parang, naging theory ko to nung una and mukhang totoo naman siya na silang, bawat member may pinoportray na national hero or kaya isang tao nung mga panahon na yon na nakidigma, nakilaban para ipaglaban yung Pilipinas at yun yung nila, pinoportray nila. Like, feeling ko si Mo at si Alas, pinoportray nila yung yung mga nakipaglaban sa Battle of Mactan nung unang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, yung nang namatay si Magellan. Tapos sila RG naman at si Jao, parang panahon na to ng Espanyol na siguro mga miyembro ng La Solidaridad or parang yung sila Jose Rizal, kalimutan ko na yung ibang mga miyembro noon, pero yung mga nagsulat para ipakita yung kung gaano kagahaman ng mga Espanyol noong panahon na yon. Tapos feeling ko si Taneo at si Tomas, hindi ko alam exactly, pero maybe mga revolutionaries. Dahil naalala ko siya dahil dun sa sa hat ni Tomas, na it does seem like yung laging pinapakita sa mga films tungkol sa KKK or kaya kala Andres Bonifacio, na yung parang pang magsasaka. Pero syempre, kapag sinusuot nila, may design na and everything. But it's very interesting that they do that. And bagay sa kanila. I really like it. Okay, let's continue sa bridge part ng song. Daming buhay. Mga bayani di nalalabi. Tapos yung dalawang nobela kasi Rizal. Nawagayway yung flag. Pause. Ayoko masyadong gawin tong political. Pero kapag tinatalakay naman kasi talaga yung kasaysayan ng Pilipinas, wala kang choice kundi maging political dahil lahat naman ng may kinalaman sa kasaysayan, may kinalaman sa politics, sa politiko. And yung pagkakasabi nila dun sa bridge na hindi ko maalala yung mismong lyrics pero na parang nawagayway na yung flag, nawagayway na yung watawat ng Pilipinas. I guess it signifies yung independence natin as a nation. Tas biglang dinescribe nila na nawagayway na nga natin, nakalaya na nga tayo sa mga naghatid ng kolonyalismo sa bansa, pero may parating na mga bagong mananakop, kumbaga, mga bagong, ano yung sinabi nila, barko? Or something like that, na parang magre-replace dun sa mga nanakop sa atin dati. And feeling ko, especially dun sa imagery na pinakita nila na may paa na tumatapak sa kanila, parang sinisimbolo nun yung mga tao ngayon sa modernong panahon kung saan sabihin natin wala naman na talagang kolonyalismo, na it's a thing in the past that happened in history pero it's not really happening in the Philippines anymore.
theoretically, dahil independent na tayo. Pero, that's only on surface level. And in reality, meron pa rin talagang driving forces behind the scenes. Sa gobyerno man yan, sa lipunan man yan, o sa iba-ibang parte man ng bansa. Either kahit galing sa iba-ibang nasyon o galing mismo sa atin, meron at meron pa rin mga sumusubok na natapakan tayo. Tulad nga na pinakita nila dun sa music video na may tumatapak sa kanila. So, ang ganda ng imagery na yon, nung symbolism na yon, kasi it is true. That is real. Na hanggang ngayon, kahit nawala na yung mga bakas ng colonialism in the past, there are still traces of it, and there is a resemblance of it happening still today, in modern day and in the present. Marami mga kurakot sa gobyerno, sa pamahalaan, sa galing man sa ibang bansa o galing man sa atin. At ang ganda lang for me na, at least yung reading ko from those lines, and for me, that's how it really is, and that's the truth. So I like that they are trying to show that, because it is important to talk about. And kailangan hindi tayo tumigil sa pakikipagtalakay tungkol sa mga bagay na ganito, dahil totoo to na nangyayari ngayon, at napaka-importante niyang pag-usapan, dahil ang laki ng epekto niya hindi lang sa atin kundi sa mga future generations ng bansa natin. So I like that they're showing it here in a freaking P-pop music video. Like, you don't see that every day. Only in Alamat. Let's resume. Ang epic nito, guys. Dadagundong. Oh! Nagpakita yung gongs. So, sumigaw. Gusto ko yun, sumigaw kahit pabulong. Oh, ang galing niya, guys. I'm so proud. I really like that line. Nagsusumigaw kahit pabulong. Kasi I think that it means that we still have our voices, even though it might not be obvious at times. We can still voice out. And in the face of problems and issues in the country, kailangan talagang isigaw natin. Kahit pabulong, kahit mahina, isigaw pa rin. Subukan pa rin na i-voice out ang mga tunay nating mga problema at mga kinahaharap nating mga issue. Kasi kailangan natin sila solusyonan. Kailangan natin sila pag-usapan. And I love that. It's such a good line. Oh my God. Alamat! Ang galing! Oh my goodness. Para sa akin talaga, parang ang daming pwedeng i-take from this music video, and I feel like I have talked for like almost 30 minutes na, and I feel like kulang pa rin to. Sobrang daming details, sobrang daming pinakita nila na talagang mapapasabi ka na pinag-isipan talaga nila to. And they didn't take this lightly, and they really tried their best to reflect the history of our nation, and how important it is. Dahil nga naman, it's in their concept, to sing songs and create content and create creative outputs that reflects the history of our country and what we went through and how it still applies today. And for me, parang ang ganda lang netong opportunity, kasi feeling ko in the release of this music video and this song, it gives way to have these discussions and conversations to grow and start within our communities in the Philippines and worldwide. Like, it's so fun to see, and it's so happy for me to see like people like me or people from other countries talk about the history of our nation and our culture and traditions because of Alamat.
And hindi siya maliit na bagay. Napakalaking bagay niya para sa akin kasi ang laking impact niya sa henerasyon ko, sa mga mas nakakatanda sa akin, sa mas nakakabata sa akin, sa kahit galing ka pang Pilipinas o galing ka pang ibang bansa, meron kang masasabi tungkol sa mga ginagawa nila, tungkol sa mga kanta nila, tungkol sa mga pinapakita nila sa mga music video nila. And that is something to take note of, and it's something that is worthy of talking about and starting discussions about, and it should be applauded because it's not very easy to do, and not many groups do this. And it's very risky at times, especially kapag something like this na medyo napapansin ko sa lyrics na may hints of political discourse within it, or political discourse that could be started from it. And I like that because it shows how brave they are in creating something that is worth talking about. And it's something that is worth watching and worth listening to. Yun lang. I love alam. Wala na akong masabi. Feeling ko na ubusan ako ng brain cells. My God. Hindi ako naiiyak, by the way. May sipon lang talaga ako. Oh my God. I love them so much, you guys. I'm not even joking anymore. I love them. I really do. And I'm so excited to hear the rest of the album and to talk about the rest of the songs. So I guess kung may iba pa ako masasabi tungkol dito sa music video and tungkol sa song, I'll probably say it in my next video about the whole album na, where I will react to all of the songs in the Isa Puso album. Or I'll probably say stuff or make threads on Twitter because that's what I like doing the most. You can follow me there on Twitter at ini_c_gui. And I do a lot of I talk about Alamat almost 24/7 over there. Kaya, if you want to talk about it some more, you can follow me. And also, I want to see your own interpretations and theories in the comments, or maybe if you want to message me about it, or your posts online, you can send it to me. I really want to see it because I like seeing other people's perspectives on creative things that I like. So, alam niyo yun, kung may ma-comment man kayo, kung may theories kayo or sariling interpretations, let me know. I want to know about it. Let's talk about it. I really, really like doing that. I think that's it for now. I don't really have much to say kasi parang naubusan na talaga ako ng brain cells from that music video alone. See you on my Isa Puso album reaction. I'm so excited. Thank you everyone for watching. Tayo'y manatiling dumagundong sa ating sariling nasyon. Mananatili tayong dumadagundong, okay? And congratulations to Alamat. Sending love to all the boys. I'm so proud of them. And to all the team behind the music video and the song. It's so good. Yumi Us, to the producers, to the whole Alamat staff and team. I already know that they worked so hard for this. I can tell. And I'm very, very proud of them for this. They really keep outshining themselves every time. And I'm so happy that Alamat is getting bigger and bigger as they release more high quality music. That's such a rare gem in this industry. And as a P-pop fan and magiliw at heart, it is something that I am so proud of. So, thank you. Thank you talaga, Alamat. Thank you sa lahat ng gumawa nito. Sobrang pinasaya ninyo ako as a magiliw and as a P-pop fan. I love you, Alamat! Ayun. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayo palagi. Kita-kits sa susunod kong reaction. Bye-bye! Paalam!